Sa pagsisimula ng susunod na semifinal, pumasok ang dalawang adventurer sa arena. Nagplano ang kalbong lalaki na tapusin ang laban ng mabilis habang ang kalaban nito ay mukhang kalmado pero kampante. Maya-maya, isang pagsabog ang umalingaw sa stadium. Lumingon ang bida at ang dalaga para tingnan ang laban at napansin na ang lalaking may mahabang buhok ay nanalo na. Napag-alamang isa siyang swordmaster, isang bihirang at malakas na class na nakukuha matapos mag-evolve mula sa pagiging swordsman. Nang magtama ang mata ng lalaki at ng ating bida, pareho nilang alam na nakatadhana silang magharap sa final round. Tinawag ng mga announcer ang dalawang natitirang adventurer. Tinukso ng dalaga ang ating bida, sinasabihan itong huwag mamatay, pero sinabihan lang niya itong manahimik. Alam ng bida na kailangan niyang mag-lock in kung gusto niyang manalo laban sa malakas na femboy na ito. Sa pagsisimula ng final match, nagpakawala ng enerhiya ang sword guy, ipinapakita ang kanyang layo na tapusin ang laban ng mabilis. Napangiti ang ating bida, sinasabing mukha man siyang malamig pero puno siya ng apoy. Pinagmamasdan sila mula sa malayo, na-realize ng dalaga na kailangang tapusin ito ng bida ng mabilis dahil magkapantay lang ang kanilang lakas. Inactivate niya ang ikatlong skill ng kanyang soul bandage. Sa loob ng 3 round na may tig 3 minuto, lahat ng kanyang stats ay madodoble. Pero kung mabibigo siyang manalo sa loob ng oras na iyon, ang kanyang kagamitan ay mawawasak. Alam ng ating bida na kumukuha siya ng malaking panganib. Agad na inilunsad ng sword guy ang kanyang quick slash, humihiwa ng kasing bilis ng kidlat. Iniwasan ng bida ang mga unang tama, pero ang walang humpay na atake nito ay hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Sa pagmamasid sa lakas ng kalaban, na-realize niya na sumailalim na ito sa isang class change. Ito ay isang paraan para i-upgrade ng mga adventurer ang kanilang mga class sa mas mahusay na bersyon. Pagkatapos ng class change, nagkakaroon sila ng access sa mas malalakas na class skills at mas mataas na stats. Gumanti ang bida ng Fire Fist, pero madali itong iniwasan ng lalaki gamit ang kanyang acceleration skill. Kinutya siya nito, tinatanong kung ito na ba ang pinakamabilis na kaya niya dahil gumagalaw siya na parang suso. Alam ng ating bida na hindi niya matatalo ang lalaking ito sa ordinaryong paraan. Sa pagsisimula ng ikalawang round ng kanyang skill, ang kanyang stats ay triple na. Sumugod siya pasulong ng may panibagong bilis, umaasang mauunahan ang lalaki, pero ngumiti lang ito, inaasar siyang mabagal pa rin siya. Sinubukan siyang tamaan ng bida gamit ang X-counter skill, pero iniwasan ito ng lalaki at pinatalsik siya paatras gamit ang isang malakas na strike. Mabilis siyang nakabawi, pero na-realize niya na ang sword guy ay mas malakas kaysa sa kanyang inasahan. Sinundan ito ng lalaki ng light beam, na isang napaka-advanced na teknik kahit sa mga elite swordsman. Bahagyang naiwasan ng bida ang atake salamat sa kanyang sapatos. Sa oras na ito, nagsimulang maghiyawan ang madla para sa kanilang dalawa. Pinapanood sila ng Association Girl, napapansin na ang sword guy ay may sapat na galing para sumali sa League of 8. Nagtataka siya kung paano siya pababagsakin ng bida. Sa pagpasok sa ikatlo at huling round, ang stats ng bida ay quadrupled na. Muli niyang pinaninggas ang kanyang Fire Fist. Habang tumitindi ang tensyon, alam ng lahat na ang susunod na palitan ng atake ang magdedetermina ng mananalo. Parehong sumugod ang mga manlalaban. Nagpakawala ang sword guy ng Aurora, isang high-speed sword attack, pero nag-teleport ang ating bida sa likuran nito, sinusubukang sumuntok. Iniwasan ito ng lalaki, pero sinurpresa siya ng bida sa pamamagitan ng pag-equip sa centipede sa gitna ng laban. Ang sandata ay natunaw, nagkakalat ng mga nakal-alasong fragment sa hangin, na nagpalito sa lalaki ng sapat para makatama siya ng isang solidong Fire Fist hit. Sinubukan ng lalaki na gumanti, pero ang ating bida ay ganap ng nakalock-in. Nag-teleport siya muli, lumilitaw sa itaas nito. Sa sandaling iyon, na-unlock niya ang ikatlong skill ng kanyang sapatos, na nagpapahintulot sa kanya na humiwas sa hangin at magpakawala ng isang malakas na smash attack. Gamit ang skill, nag-summon siya ng isang higanteng dragon at ipinadala ito patungo sa kanyang kalaban. Walang pagkakataon ng lalaki na makatugon at tumalsik ito sa pader. Tumahimik ang arena ng sandali bago sumabog sa hiyawan.
Nakatayong matagumpay ang ating bida, nakahinga ng maluwag na natapos niya ang laban sa tamang oras para mailigtas ang kanyang kagamitan mula sa paglaho. Mula sa malayo, pinanood ng dalaga ang kanyang tagumpay at tahimik na nagpasya na kailangan din niyang lumakas. Bilang bagong champion ng Battle Olympia, nakatanggap siya ng napakalaking premyo na 10 bilyong gold kasama ang isang bihirang class change manual. Sinuri niya ang manual habang tinatanong siya ng system kung gagamitin ba ito. Bagamat may katuturan na tanggapin ito, nag-atubili siya at pinili ang no na nagbubunyag na mayroon siyang ibang plano para sa item. Muling nag-double check ang system, nagbabala na ang paggamit ng maling command ay maaaring maglaho sa scroll. Kinumpirma niya ang kanyang pinili, naghihintay na lumitaw ang hidden command. Pagkatapos ay binigyan siya ng system ng opsyon na gawing isang kagamitan ng Manual of Class Change. Pinindot niya ang yes at nagsimulang magbago ang manual. Ang secret option na ito ay lumilitaw lamang sa partikular na bahaging ito ng S-rank dungeon. Pinanood niya habang ang manual ay nagiging isang hidden rank equipment na tinatawag na Pendant of Memorialia. Ibinibigay nito sa nagsusuot ang kakayahang malayang magpalit sa anumang class na dati nang natalo. Gamit ang ika-5 hidden equipment na ito, nakakuha siya ng kapangyarihan na mag-adapt sa gitna ng laban sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang class at stats para tapatan ng sinumang kalaban. Ang kwintas ay pinapayagan din siyang magkaroon ng access sa mga special skills na natatangi sa bawat class, na ginagawa itong isa sa pinaka-versatile na item na nakuha niya. Dahil tinalo na ang ikatlong Demon Lord, itinuon niya ang kanyang paningin sa susunod na hamon, ang 4th round. Bago humakbang sa portal nito, huminto siya sandali, batid na ang Ground 4 ang may pinakamataas na failure rate sa mga adventurer. Nang dumating siya sa Central District na kilala bilang 4th Resort, ang atmosfera ay tila mapanlinlang na payapa. Ang mga adventurer ay nagre-relax sa mga beach, naglalaro, at nagpapahinga sa ilalim ng araw. Ang buong kontinente ay tila isang malaking vacation spot na itinayo sa paligid ng mga rides at entertainment. Gayunpaman, alam ng ating bida na mapanganib ito, isang lugar na umaakit sa mga mandirigma sa pagiging kampante hanggang sa mawalan sila ng gana na lumaban at hindi na muling makabalik sa mga dungeon. Habang naglalakad sa baybayin, isang maliit na catgirl ang biglang lumapit sa kanya. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Kukuro, isang lokal na guide ng resort, at masayang nag-alok na itor siya. Agad niyang napansin na ang class nito ay Thief King, na isang upgrade ng Thief class. Nang hingin nito ang kanyang pagpapakilala, magalang niyang ibinigay ang kanyang pangalan pero tinanggihan ng alok, sinabing wala siyang oras para sa sightseeing. Hindi natinag, hinawakan nito ang kanyang braso at nagpumilit, pero tumanggi siyang muli. Nakasimangot, sumuko rin ito sa wakas at naglakad palayo, casual na tinapik siya sa balikat habang paalis. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan niya ang kanyang status window para ipamahagi ang kanyang mga naipon na points, pero nanigas siya sa gulat. Ang kanyang soul bandage, isa sa kanyang pinakamahalagang item, ay wala na. Agad niyang na-realize na ang batang babae kanina ang nagnakaw nito nang tapikin siya nito. Sa isang lugar sa gitna ng madla, masayang naglalakad ang bata sa beach, humuhuni sa sarili at ini-imagine na ang kayamanang makukuha niya mula sa pagbenta nito. Habang nagkakanda-talon, aksidente siyang nabangga sa isa pang tao, ang elite girl. Pareho silang humingi ng paumanhin, pero bago pa sila makapagsalita, ang tunog ng mabilis na mga yabag ay humantala sa kanila. Ang bida ay sumugod patungo sa kanila, galit na galit. Nagulat ang association girl na makita siya at sinubukang magsalita, pero binaliwala niya ito at hinablat ang magnanakaw, hinihingi ang kanyang item pabalik. Nagkunwang inosente ang catgirl, iginiit na hindi niya alam ang sinasabi nito. Bago pa siya makasagot, isang malamig na juice ang ibinuhos sa kanyang ulo. Binuhusan siya ng association girl, iniisip na hinaharas niya ang isang bata. Nagulat, hinarap niya ito sa wakas, laking gulat na nahanap niya ito sa parehong kontinente. Parehong nagulat, pinagalitan siya nito at inutusang pakawalan ang bata. Nagsimulang magtalo ang dalawa habang ang bata naman ay nakatingin, nalilito sa kanilang relasyon. Sinubukan ng ating bida na ipaliwanag na ninakaw ng bata ang kanyang kagamitan, pero bago pa siya makatapos, isang natatakot na tili ang pinakawalan ng bata.
Biglang pumulupot ang makakapal na kadena sa kanya at isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw, hinihila siya pabalik at isinisilad sa isang sako. Pinanood ng bida at ng association girl habang naghahanda hanggang nakaladka rin siya palayo. Hiniling ng ating bida na pakawalan siya dahil may kailangan siya rito, pero tumawa ang mga lalaki at ibinunyag na sinusubaybayan na nila siya simula nang umalis siya sa Coliseum. Habang kinukuha ang half-blood girl bilang bonus dahil ang mga half-blood ay nabebenta sa mataas na presyo sa black market, ang tunay nilang target ay siya. Nagulat siya na alam nila ang kanyang pangalan, pero agad na nakilala ng babae kung sino sila. Ang Adventurer Hunters mula sa Diamond Guild, isang kilalang organisasyon sa Ground Floor na nagnanakaw at nangangidnap ng mga high-value adventurers. Na-realize na rin sa wakas ng ating bida na malamang ay hinahabol nila ang 1 bilyong gold na nakuha niya bilang premyo. Nagbabala ang mga lalaki na huwag susubok ng anumang kalokohan dahil sila ay mga profesional na magnanakaw at naghandang itali siya gamit ang kanilang mga kadena. Bago pa tumama ang mga kadena sa kanya, nag-teleport siya palayo, na ikinagulat nilang lahat. Dahil wala na siya, itinuon nila ang kanilang atensyon sa Association Girl dahil nakarating din ito ng malayo sa tournament. Pagkakita rito, tinukso siya ng ating bida, sinasabing sikat na pala siya. Naiirita ang dalaga dahil dapat ay vacation time niya ito, pero alam niyang wala na siyang magagawa. Nagsimula na niyang bugbugin ang mga magnanakaw isa-isa. Sinasamantala ang kaguluhan, nagpa siya ang leader na tumakas kasama ang bata. Gayunpaman, pinigilan siya ng ating bida. Kasabay nito, isa pang lalaki ang hamarang sa kanyang daan, hinahamon siya sa isang laban. Alam ng bida na hindi sila ganoon kalakas, pero nagtatrabaho pa rin sila sa labas ng ground floor, kaya nag-aalinlangan siyang lumaban nang wala ang kanyang kagamitan. Samantala, tapos na ang babae sa pagharap sa mga magnanakaw na umatake sa kanya at kinutya siya sa pagiging masyadong mabagal. Binanggit niya na gusto niyang lumaban, pero ninakaw ng bata ang kanyang sandata. Sa wakas ay naintindihan na ng babae kung bakit niya ito hinahabol. Habang inaatake ng isang matabang lalaki, tinanong niya ang babae kung mayroon ba siyang mga sandata. Nagsimulang maghanap ang babae sa kanyang inventory at nagpadala sa kanya ng listahan ng mga sandata sa kanyang notification. Nagulat ang ating bida na makita ang lahat ng iba't ibang uri ng sandata at na-realize na isa nga itong equipment enthusiast. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya siyang pumili ng sandata na para sa thief class. Nagulat ang babae rito at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Siniguro sa kanya ng ating bida na maayos lang ang lahat at ginamit ang kanyang pendant of memory para magpalit ng kanyang class sa thief. Nagulat ang babae na makita siyang nagpapalit ng class at nagtaka kung ginamit ba niya ang manual. Gayunpaman, hindi rin yun posible dahil nagpalit siya sa ibang class. Ngayong isa na siyang thief, ginamit ng ating bida ang kanyang steal skill para kumuha ng isang kagamitan mula sa inventory ng babae. Isa itong tela na nabebenta sa malaking halaga ng gold. Sinabi ng babae sa kanya na ayos lang na gamitin niya ang kanyang kagamitan, pero ang telang iyon ay hindi ginawa para maging sandata. Gaya ng sinabi nito, isiningit ng ating bida ang tela sa isang bag at kinuha ang loob. Para ilabas ang Ogre's Iron Club. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ginamit ang item sa ganoong paraan. Gamit ang club sa kanyang mga kamay, nagsimulang bugbugin ng ating bida ang mga magnanakaw. Nagawa niyang pabagsakin ang isa sa kanila, pero tila ang iba ay nakatakas na. Paglingon sa babae, nagpa siya siyang humingi ng isa pang item. Biglang napansin nito na ang kanyang super muscle axe ay naglaho sa kanyang inventory. Na-realize ng ating bida ang nangyari at sinabi sa kanya na malamang ay ninakaw din iyon ng wolf girl. Nag-alok siyang bawiin ito, pero galit na idineklara ng babae na siya mismo ang kukuha nito dahil ang kanyang koleksyon ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Sa hideout ng gang, buong pagmamalaking iniharap ng mga henchmen ang nahuling bata sa kanilang mga boss, si Vodver the Younger at Vodver the Elder. Pinag-uusapan nila ang pagbebenta rito sa mataas na presyo dahil isa itong seawolf at binanggit na malamang ay naasikaso na ang bida. Pero bago pa sila makapagdiwang, isang malakas na pagbagsak ang nagpayanig sa silid. Sumabog ang pinto at sumugod ang Association Girl. Hinihingi ang kanyang mga ninakaw na item habang ang ating bida ay kalmadong naglalakad sa likuran niya.
Binanggit niya na pwede naman sanang buksan na lang ang pinto, pero iginiit nito na walang makakahadlang sa kanyang mga layunin, maging ang mga pinto. Nagulat si Kukuru at ang iba pang mga bihag na makita sila at nagtaka kung ano ang nangyari sa mga tauhan. Casual na sinabi ng babae na malamang ay lumulutang na ang mga ito kasama ang mga jellyfish at hiningi ang pagpapalaya sa Wolf Girl. Inatake siya ng Vice Guild Master dahil sa pagpasok ng walang babala, pero madali niya itong iniwasan. Agad na na-realize ng magkapatid na nabigo ang kanilang mga tauhan, pero kampante silang kaya nilang ayusin ang mga bagay ng mag-isa. Samantala, nakatayo lang doon ang ating bida, iniisip na ang sitwasyon ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan. Tinukoy ng babae ang magkapatid bilang mga wanted na kriminal na nai-report na sa Adventurers Association. Kinutya ng dalawa ang babae at ang bida, sinasabing desperado na sila sa pera. Inilunsad ng Vice Master ang kanyang wooden worm skill sa kanilang dalawa. Iniwasan ito ng bida, pero medyo nairita siya dahil hindi niya gustong lumaban. Gayunpaman, nagpa siya ang babae na tapusin na ito ngayon at insummon ang kanyang wind spirit para atakihin ang mismong guildmaster. Gayunpaman, hinaranggan ng lalaki ang atake gamit ang kanyang earth wall skill, na nag-neutralize sa wind-based magic. Na-realize niya agad na ang earth element nito ay nagbibigay dito ng bentahe laban sa kanyang wind magic. Tumawa ang Vice Guild Master sa kanyang bigong atake, ipinagmamalaki ang depensa ng kanyang kapatid. Samantala, humakbang pasulong ang ating bida, sinasabing bagamat hindi siya pumunta rito para lumaban, ang magkapatid ay nakaharang sa kanyang daan, at ibig sabihin ay wala siyang choice kundi harapin sila. Bago pa siya makatama, ginamit ng kambal ang kanyang dancing branches skill para patalsikan siya palayo sa kanyang kapatid. Kinutya siya ng dalawang magkapatid, ipinagmamalaki na kahit ang Battle Olympia champion ay hindi uubra sa kanila. Ang bida at ang Association Girl ay parehong mukhang pagod na sa labanan. Agad na na-realize ng Wolf Girl na ang dalawang ito ay mas mapanganib kaysa sa hitsura nila, dahil pareho silang kilala sa human trafficking, torture, at pagpatay. Binalingan ng ating bida ang babae, sinisisi ito sa pagsisimula ng lahat ng ito, at sinabing dapat itong makinig sa kanya. Gumanti ito, iginiit na siya ang dapat sumunod sa kanya. Habang nagtatalo sila, naglunsad ang magkapatid ng isang pinagsamang atake na tila direktang tumama sa kanila at nagpayanig sa buong gusali sa isang pagsabog. Makapal na usok. Ang bumalot sa lugar, at ang gang ay nanunood ng may pananibik habang inuutusan ng magkapatid ang kanilang mga tauhan na tingnan kung may mga nakaligtas at kunin ang mga loot. Nag-aalala ang Wolf Girl, iniisip na patay na silang dalawa at sinisisi ang sarili sa kanilang pagkamatay. Pero nang suriin ng isa sa mga lalaki, walang mga katawan doon. Pagkaraan ng isang sandali, muling lumitaw ang ating bida at ang babae sa likuran ng magkapatid, nagtatalo pa rin na tila walang nangyari, na ikinagulat ng lahat sa silid. Gusto lang niyang bawiin ang ninakaw at umalis. Pero ang babae, bilang miyembro ng Adventurers Association at miyembro ng League of Eight, ay iginiit na ayusin ang mga bagay ng maayos. At ubilis siyang sumang-ayon, pero hiniling na sumunod ito sa kanyang plano. Sa halip, binaliwala siya nito at insummon ang Water Spirit, inilulunsad ang sarili nitong estratehiya. Umatake ito gamit ang Water Dragon Wave, pero hinaranggan ito ng Guildmaster gamit ang kanyang Earth Wall. Hindi pa niya insummon ang Fire Spirit dahil hindi niya gustong patayin sila, pero ngayon ay tila wala na siyang ibang mapagpipilian. Bago pa niya ito masummon, tinamaan siya ng ating bida sa ulo gamit ang isang starfish. Sinabihan niya itong kalimutan na ang pag-summon at humingi ng ilang materyales mula sa inventory nito, ang Smelly Cypress Stick, Monster Frog Oil, at Ifrit's Fiery Breath. Bagamat naiirito na ginagamit na naman nito ang kanyang mga item, nangako siya na babawi siya sa pamamagitan ng pag-craft ng isang kahangahangang kagamitan. Ang pagiging collector nito ay na-curious, kaya sumang-ayon ito at inihagis sa kanya ang mga sangkap. Inactivate ng bida ang pendant at nagpalit mula thief patungong alchemist sa mismong harap nito. Pinanood siya ng babae ng may pagkamangha, manghang-mangha sa kanyang kakayahang malayang magpalit ng class. Gamit ang kanyang mixed combination skill, lumikha siya ng isang burned oil-covered wooden sword. Mukhang hindi humanga ang babae at hiningi ang kanyang mga item pabalik, pero muling nagpalit ng class ang bida.
Sa pagkakataong ito ay sa Swordmaster at ginamit ang Ifrit's Breath para i-forge ang Sword of Ifrit. Nang i-swing niya ito, dinaluhong ng apoy ang buong silid, tinutupok ang lahat ng nasa daan nito sa isang serye ng tama. Nagbago ang ekspresyon nito patungong paghanga habang ipinapaliwanag niya ang crafting process. Maging ang mga miyembro ng gang, ang Wolf Girl, at ang magkapatid ay nanigas. Dahil nabighani sa nakita, sumigaw ang Guildmaster para gisingin ang lahat mula sa kanilang pagkakatulala, at ang kanyang kambal na kapatid ay may kumpiyansang nagsabi na walang sandata ang makakatalo sa kanilang pinagsamang lakas. Umatake ito gamit ang isang malaking soil wave na nakatutok sa kanya, pero hinarap ito ng babae ng isa pang dragon wave. Hindi nito na-realize hanggang sa huli na ang paglitaw ng bida ay isa lamang destruction. Ang kanyang atake ay bumaon sa mga depensa nito, umaapaw sa kanya. Binanggit ng babae na walang harang na puno ng mga butas ang makakapigil sa isang tunay na agos, na nagpapatunay na ang mga teknik ng magkapatid ay hindi kasing galing ng kanilang sinasabi. Galit na galit, pinakawalan ng kambal ang kanyang Tree Storm skill, pero gumanti ang ating bida gamit ang nagniningas na fire attack, na lumamon dito sa apoy. Nagpanik ang mga natitirang henchmen at nagkanya-kanyang takas. Pinanood ng Wolf Girl nang may pagkamangha kung gaano kadaling natalo ang kambal sa kabila ng pagiging mga kilalang kriminal. Pagkatapos nito, pinatawad siya ng Association Girl pero binalaan siya na huwag nang muling magnanakaw sa labas ng mga hunting zones. Nakokonsensya, nangako ang bata na magbabago at nagpasalamat sa kanila sa pagliligtas sa kanya. Ang ating bida naman ay nanatiling may pag-aalinlangan at binabantayan siyang mabuti. Nagpasalamat ang Association Girl sa kanya sa pag-craft ng isang S-rank weapon para sa kanya. Bagamat nanatili itong formal, ang kanyang inner collector ay sobrang saya. Ngumisi lang siya, sinasabing hindi na kailangan ng pasasalamat. Nang maglaon, habang papalapit siya sa isang teleportation portal, kinuha niya ang isang equipment card na ninakaw niya rito matapos magpalit sa thief class. Isa itong shark head mask na nagpapahintulot sa kanya na huminga sa ilalim ng tubig sa loob ng 30 minuto habang mayroon ding gumaganang mikropono. Mukhang katawa-tawa ang mask, pero mahalaga ito para sa kanyang susunod na misyon na talunin ang ika-4 na Demon Lord. Alam ng ating bida na lulubog siya sa karagatan sa sandaling pumasok siya sa S-rank dungeon sa ground 4, kaya handa na siya gamit ang mask na ito. Nang papasok na sana siya, tinawag siya ng Wolf Girl mula kanina. Nagulat siya nang makita ito at tinanong kung ano ang ginagawa nito rito. Ibinunyag ng bata na pumunta siya para magpasalamat dahil iniligtas niya ang buhay nito kanina mula sa mga henchmen. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang gusto nito at sinubukang basahin ang isip nito sa pamamagitan ng halo, pero ang tanging nararamdaman niya ay ang paghanga nito sa kanya. Nairita siya rito lalo na't nagsimula itong magmakaawa na gawin siyang apprentice. Bago pa siya makapagsalita, masayang inanunsyo nito na magkasama nilang tatalunan ang Demon Lord. Nang subukan niya itong pigilan, siniguro nito sa kanya na patutunayan niya ang kanyang lakas. Samantala, walang ideya ang ating bida sa nangyayari. Biglang tumalon ang bata sa tubig at naglaho. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para tumakas, pero mabilis itong lumabas na may dalang mga isda. Dahil dito ay napahinto siya at na-realize na ang bata ay medyo mabilis pala talaga. Inamin niya na nakalimutan niyang isa pala itong Seawolf at sinabi sa kanya na humanga siya rito. Ang Seawolf ay isang half-blood race na hindi naman talaga iba sa mga normal na tao sa lupa, pero napakahuhusay nilang lumangoy at kayang manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng kalahating oras. Dahil dito, tumalikod ang ating bida at nagsimulang maglakad palayo, sinasabi sa kanya na natutunan na nito ang lahat. Gayunpaman, hindi pa handang sumuko ang bata at sumigaw na gusto niyang lumakas. Naging nakakairita ito ng mabilis, at na-realize niya na hindi niya ito madadaan sa pakiusap. Sa huli, hinayaan niya itong sumama, pero sa dungeon lang na ito. Sinabi niya na ginagawa niya lang ito para hindi ito magalit sa kanya dahil baka pag nakawan siya ulit nito. Masayang nagpasalamat ang bata at tinawag siyang Master, na lalo pang nagpairita sa kanya, at nagbanta siyang iiwan ito. Mabilis itong sumunod at naghanda ang dalawa na pumasok sa S-rank dungeon. Gaya ng inaasahan niya, isa itong underground dungeon na tinatawag na Pablo Palace.
Pagkarating sa ibaba, nagpa siya ang ating bida na magpalat ng class bilang bahagi ng kanyang plano. Nang magpalat siya sa summoner class, dumating ang Wolf Girl at tinanong kung anong kagamitan ang gamit niya. Mayroon itong matalas na pandinig, kaya naririnig siya nito kahit nakasuot ng mask. Nagsummon ang bida ng isang E-rank monster na tinatawag na Dendan, na kayang i-stun ang kanyang mga kalaban gamit ang kuryente. Inamin niya na ang kanyang level ay medyo mababa pa, kaya hindi pa siya makapag-summon ng mga matataas na nilalang gaya ng mga spirit, pero ang maliit na nilalang ay kapaki-pakinabang pa rin. Pagkatapos nito, inutusan ng ating bida ang bata na magdala ng mahinang monster dito. Habang lumalangoy ito palayo, naisip niya sa sarili na mas mabilis niyang may level up ito sa ganitong paraan. Laking gulat niya nang bumalik ang bata makalipas ang ilang segundo na may dalang 12-12 fish monsters, higit ito sa hiningi niya, pero lalong nagpadali sa kanyang class, kaya inutusan niya ang maliit na nilalang na magsimulang umatake. Ang maliit na monster ay mahina pa, kaya maliit lang ang damage ng atake nito. Gayunpaman, na-stun pa rin nito ang kalaban, na nagbigay sa bida ng sapat na oras para tapusin sila. Patuloy silang pumatay ng mga monster sa ganitong paraan, at hindi nagtagal ay umabot sa level 12 ang monster. Patuloy na nagdadala ang Wolf Girl ng mga bagong isda, at binubugbog sila ng ating bida, na nagbibigay daan sa kanyang body na mag-level up. Habang nasa gitna ng pakikipaglaban, na-realize ng bida na hindi pa niya naibabalik ang sandata sa Association Girl. Mabilis niyang inisantabi ang isipin at nagpas siyang itago muna ito sa kanya. Habang nakakapatay sila ng mas maraming monster, ang maliit na nilalang ay umabot sa level 21. Kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis, maaaring maabot nito ang max level sa madaling panahon. Pero nang tila maayos na ang lahat, nagdala ang Wolf Girl ng isang monster na hindi pasok sa kategorya ng maliit o mahina. Lumabas na isa itong giant kraken at masama ito. Pinuri ng bida ang serbisyo ng bata at binanggit na ito ang mini-boss ng dungeon. Ibig sabihin nito ay lilito ang Demon Lord agad matapos nilang mapatay ito. Habang nag-uusap sila, naglunsad ang kraken ng atake gamit ang mga tentacle nito. Napangiti ang ating bida ng marealize na makakatipid siya ng maraming oras dito. Sinabi niya sa bata na titirahin niya ang mga tentacle. Pagkarinig nito, sinubukan nitong i-distract ang kraken sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakatawang mukha. Gumana ito ng husto at pinayagan siyang makalapit ng palihim. Ang bawat isa sa mga higanteng tentacle nito ay itinuturing na hiwalay na monster, na nangangahulugang makakakuha ka ng experience point sa pamamagitan ng pagputol sa mga ito. Dahil ang mini-boss ay high-level, ang pagwasak sa mga tentacle nito ay nagbibigay din ng maraming experience. Ginamit niya ang maliit na nilalang para i-stun ang boss gamit ang kuryente at pagkatapos ay nagsimulang putulin ang mga tentacle gamit ang kanyang sandata. Ang Discount Pikachu ay nagsimulang mag-level up at nagkaroon pa ng abs. Matapos wasakin ang huling tentacle, umabot ito sa level 45. Ipinagpatuloy ng bata ang pag-distract sa main body ng Kraken habang naghahanda ang ating bida na gamitin ang ikalawang skill ng kanyang maliit na monster. Dahil nag-level up ang Pikachu ng higit sa 40, maaari na itong gumamit ng skill na nagbibigay ng lightning attribute sa anumang sandata. Plano ng bida na gamitin ito sa kanyang soul bandage, na posibleng gawin silang electric. Gamit ang kanyang hidden rank weapon na pinalakas, sumugod siya sa Kraken at binugbog ito ng kanyang Thunder Fists. Hindi nakatagal ang nilalang at tuluyang nawasak. Pagkakita rito, masayang lumangoy ang Wolf Girl sa kanya at tinanong kung nag-level up na ba ang maliit na nilalang. Kinumpirma niya ito, isiniwalat na nasa max level na talaga ito, na siyang kailangan niya bago ang tunay na boss fight. Maya-maya, napansin nila ang isang grupo ng mga whirlpool na paparating sa kanilang direksyon. Agad na nalaman ng ating bida na ito na ang boss mismo. Binugbog niya ang atake gamit ang kanyang Thunder Fists, at nang mawala ang mga whirlpool, nakarinig sila ng isang kakaibang boses na nag-aanunsyo na hindi sila palalampasan. Hindi nagtagal at nagpakita na ang Demon Lord. Siya ay nasa level 200 na may skill na nagpapahintulot sa kanya na mag-regenerate sa ilalim ng tubig. Nagulat ang Wolf Girl na makita kung gaano ito kalakas tingnan, pero lalo lang nitong ginawang excited ang ating bida para sa darating na laban.
Sa ngayon, bawat Demon Lord na kanyang hinarap ay kumilos sa paraang hindi inaasahan. Bagamat hindi pa niya naiintindihan kung bakit, nararamdaman niya na may isang kakaibang bagay na lampas sa kanyang pag-unawa ang nangyayari sa mundong ito. Anuman iyon, alam niyang kailangan niyang talunin ang lalaking ito bago pa ito gumawa ng hindi inaasahang bagay. Mabilis niyang ginamit ang kanyang pendant para ilipat ang kanyang class mula summoner patungong wizard. Natuwa ang Wolf Girl na makita siyang gumagamit ng kakayahang ito. Sinasabing nandaraya siya, pero kalmado niyang ipinaliwanag na estratehiya ito, hindi pandaraya. Mabilis siyang bumuo ng isang magic circle sa harap ng mukha ng Demon Lord, at nagpakawala ng isang lightning strike. Madaling hinaranggan ito ng Demon Lord gamit ang isang kamay at gumanti, na pumuforce sa kanya na mag-teleport sa likuran nito at tumama ng isang Thunder Fist blow. Tumama ang strike, at sinamantala ng bida ang pagkakataon sa pamamagitan ng paggamit ng flash skill para mabulag ang kanyang kaaway bago naglunsad ng mabilis na serye ng mga thunder punches. Sini-cheer siya ng bata, pero muling tumayo ang Demon Lord, kinukot siya ang bida sa kanyang mahihinang atake. Tumanggi ang bida na sumuko, alam kung gaano katibay ang boss na ito. Nagpakawala siya ng Dragon God's Wind na nagpadala sa Demon Lord sa mga alon. Nagtaka ang bata kung tapos na ba ang laban, pero iginiit ng bida na kailangan niyang tumama ng isang huling serye ng atake o kung hindi ay magre-regenerate ang HP ng Demon Lord. Dahil paubos na ang kanilang oxygen, bumalik siya sa pagiging summoner at tinawag ang kanyang Pikachu. Sa max level, ang electric ball nito ay garantisadong may stun effect kung tatama ito. Pero bago pa sila makakilos, isang malaking ocean current ang sumugod patungo sa kanila. Mula sa loob ng mga alon, muling lumitaw ang Demon Lord, kinukot siya sila sa pagpasok sa kanyang domain. Gayunpaman, inamin nito ang respeto sa bida na nang ahas na labanan siya ng mag-isa, isang bagay na wala pang nakakagawa. Pagkatapos, ilang tentacle ang lumitaw, na nagpapakitang ang Kraken na tinalo niya kanina ay sumanib sa Demon Lord, isang bagay na hindi kailanman nangyari sa orihinal na laro. Ipinagmalaki ng Demon Lord na dapat siyang mahiya na masaksihan ang kanyang tunay na anyo. Pinanood ng ating bida nang may takot habang tinutunaw ng mga asol na tentacle ang isang nilalang sa dagat sa isang dampilang, na nagpapakitang nakakalason nga ito. Bago pa siya makatugon, winasak ng isang tentacle ang kanyang panangga, na nagbaon sa kanya sa ilalim ng mga guho. Sumigaw ang bata para sa kanya habang malupit na tumatawa ang Demon Lord. Sa kabila ng kanyang mga sugat, muling natauhan ang ating bida at naupo, na ikinagulat ng kanyang kalaban. Napagtatanto kung gaano kadelikado kahit ang isang dampi mula sa mga tentacle na iyon, at dahil halos ubos na ang kanyang oxygen, inilipat niya ang kanyang class sa brawler at isinuot ang soul bandage. Nagpakita ito ng isang system notification na nagpapaalam sa kanya na maaari niyang gamitin ang 80% ng kanyang natitirang health para ma-unlock ang special skill ng kanyang brawler class. Nagpasya siyang gamitin ang special skill, inuubos ang 80% ng kanyang health para sa isang boost sa attack power at defense. Ang enerhiya sa paligid niya ay nagbago ng husto kaya napaisip ang bata kung nag-activate ba siya ng isang malakas na buff. Para gumana ang skill na ito, kailangang brawler ka at may naka-equip na soul bandage. Ang huling atake ng boss ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Kinutya ng Demon Lord ang kanyang sunod-sunod na pagpapalit anyo at muling umatake gamit ang mga galami nito. Sumisid ang ating bida sa tubig para umiwas, ngunit napansin niyang ang bilis at lakas ng kaaway ay tumaas ng husto. Dahil 2 minuto na lang ang hangin sa kanyang short mask, alam niyang dapat niya itong tapusin sa isang galaw lang pero walang pagkakataon. Biglang lumangoy ang Wolf Girl patungo sa kanya. Sa kaba, tinangka niyang paalisin ito, pero hindi siya pinansin ito. Nagpadala ang Demon Lord ng mga galami sa kanilang dalawa, pero hinawakan siya ng babae at mabilis na humarurot palayo. Pabirong pinaalalahanan siya nito na huwag maliitin ang galing sa paglangoy ng tribong seawolf, sa sobrang bilis ay halos mahilaw na siya. Nainis ang Demon Lord ng matintong galing nga ang babae sa pinakamabilis na species sa dagat. Nang kumalma na sila, inamin ng bayani na iniligtas nito ang kanyang buhay at tinanong kung kaya pa nitong umiwas. Sagot ng babae, pag-iwas lang ang kaya niyang gawin, na sapat na para sa bida.
Dahil paubos na ang oras, nagpasya siyang tapusin ang laban sa susunod na galaw at sinenyasan ng babae na ay lapit siya sa kaaway, at agad na umatras kapag tumama na ang kanyang huling atake. Tumango ang dalaga, lubos na nauunawaan ang plano, at kumilos na sila. Hinawakan siya nito at mabilis na bumaybay sa tubig, mahusay na iniilagan ang bawat galami. Sa sobrang bilis at tumpak ng galaw nito, nawala ng malay ang Demon Lord sa kanilang posisyon, na nagbigay ng perpektong pagkakataon sa bida. Sa kanyang hudyat, lumapit ang dalaga at nagpakawala ang ating bida ng sunod-sunod na malalakas na atake laban sa Demon Lord. Galit na gumanti ang Demon Lord, pero muling umiwas ang dalaga habang inihahanda ng bida ang kanyang Thunder Fist para sa isang direktang tama sa mukha ng halimaw. Tatangkain sana ng Demon Lord na gumanti pero natanto niyang nanakawan na pala siya. Hawak ang ninakaw na equipment card, pabirong inamin ng Wolf Girl na may masama siyang bisyo ng pagnanakaw. Pinagalitan siya ng bida sa bisyong ito, pero inamin din niyang nakatulong ito ngayon. Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang Thunder Fist at Lightning Surge Fist, na nagdulot ng dambuhalang dagok na yumanig sa dagat. Habang nanginginig ang Demon Lord sa tama, sinabihan ng bida ang dalaga na tumalon palabas ng tubig dala ang ninakaw na sandata. Alam niyang mabilis maghil ang Demon Lord sa ilalim ng tubig pero hindi sa lupa, kaya nagpasya siyang suntukin ito hanggang sa ibabaw para ang dalaga ang tumapos dito. Nag-alinlangan ang dalaga noong una, gulat na sa kanya ipinauubaya ang huling tira, pero pinaalalahanan siya na wala ng oras para magtalo. Nag-isip ang dalaga sandali at biglang sumabog palabas ng tubig habang i-activate ng bayani ang kanyang Thunder Fist at Lightning Fist combo, na naglipad sa Demon Lord paitaas. Mabilis siyang bumalik sa pagiging summoner at tinawag si Pikachu, na ang electric ball ay nagparalisa sa Demon Lord ng 1 segundo, pero sapat na iyon. Sinenyasan niya ang Wolf Girl na tapusin na ito, at itinanam ng dalaga ang ninakaw na sandata sa mukha ng Demon Lord. Tumama ang atake ng may matinding lakas, na tumapos sa bakbakan sa ilalim ng dagat. Matapos magapi ang ika-4 na Demon Lord, nagsimulang magbilang ng ginto ang dalaga at nagulat sa laki ng reward at experience points. Ipinaliwanag ng bayani na kumita sila ng 5 milyong ginto, kalahati para sa bawat isa, pero nagreklamo ang Wolf Girl na wala siyang sapat na ginawa para sa ganoong kalaking parte. Natawa ang bida dahil balentuna na okay lang sa babae ang magnakaw pero nagi-guilty sa perang pinaghirapan. Giit ng dalaga, ang pagnanakaw ay bahagi ng kanyang skill set, hindi ang pagpatay ng mga Demon Lord. Dahil sa kakaibang loika nito, sinabihan na lang siya ng bida na itago ang pera dahil malapit na rin silang maghiwalay. Bago siya makaalis, ginamit ng dalaga ang kanyang ultrasonic voice para pigilan siya, iginiit na marami pa siyang dapat matutunan sa bida. Lumingon ang bida habang nagmamakaawa ang dalaga na huwag siyang baliwalain. Kinalaunan, nakarating sila sa Ground 5 na kilala bilang Fifth Garden, kung saan namangha ang dalaga sa ganda ng paligid. Ipinalam ng bida na papunta siya sa sudden death survival game at tinanong kung gusto nitong sumama. Masayang pumayag ang dalaga, sa tulong ng kanyang kakaibang class, baka mas may tsansa sila laban sa ika-5 Demon Lord. Ang pagkapanalo rin sa larong ito ay magbibigay ng access sa isa pang hidden equipment. Napansin nila ang malaking kumpol ng mga adventurer sa simula ng arena. Ang tuwa ng Wolf Girl ay napalitan ng pagkalito ng amining wala siyang ideya kung ano ang event na iyon. Inasahan na ito ng bida at tinanong kung paanong wala siyang alam bilang isang adventurer. Nagkibit-balikat lang ang dalaga, magsisimula na sanang magpaliwanag ang bida nang may narinig silang gulo sa malapit. Isang lalaki ang sumisigaw sa isang elf girl, pinapagalitan ito dahil wala raw silbi ang pinili nitong apothecary class, isang upgrade ng synthesizer class, na siya ring piniling class ng ating bida sa simula. Humingi ng paumanhin ang babae, pero pinalitan na siya ng kanyang team at itinulak palayo. Sumali ang ating bida at tinanong ang elf kung gusto nitong sumama sa kanyang team kaysa sa mga mahihina na iyon. Ipinaliwanag niyang kailangan ng 3 miyembro sa survival game at kulang sila ng isa. Bagaman gulat, nagpasalamat ang babae. Isang anunsyo ang umalingaw sa arena na nag-uutos sa lahat na ayusin na ang kanilang mga team. Sumama na ang elf girl sa kanila habang ang dati niyang mga kasamahan ay kinukutya ang kanyang desisyon. Bago pa may makasagot, biglang nagsimula ang laro.
Nakatanggap ang bawat adventurer ng isang kumikinang na heart badge sa kanilang dibdib habang may nabubuong teleportation circle sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi na nakapag-react ang Wolf Girl nang mateleport ang trio sa isang masukal na kagubatan kung saan magsisimula ang tunay na hamon. Doon ay tinanong niya ang bida kung tungkol saan ba talaga ang laban. Ipinaliwanag ng bida na sa loob ng susunod na 48 oras, ang team na may pinakamaraming nakuhang heart badge ang tatanghaling panalo. Ang mawala ng heart badge ay nangangahulugan ng pagkakatanggal, pero ang mga nakaw na badge ay pwedeng gamitin para buhayin ang mga kasamahang natalo. Natuwa ang Wolf Girl nang malamang ang pangunahing layunin ay magnakaw ng mga puso mula sa ibang team. Ipinakilala ng bida ang kanyang sarili at ang Wolf Girl sa bago nilang kasama, na nagpakilalang si Revine. Bilang simula, tinanong niya si Revine kung kaya nitong gumawa ng synthesis. Kinumpirma ng elf na marami siyang dalang herbs, kaya inutusan siya ng bida na gumawa ng plant bomb at ihagis ito sa isang partikular na lugar. Sinunod niya ang utos, at ang pagsabog ay napakalakas, dahilan upang tumalsik ang isang malapit na team patungo sa kanila. Ang mga biktima ay walang iba kundi ang dati niyang mga kasamahan, nalito kung paano sila tinamaan ng bomba. Humarap ang ating bida sa kanila na may masamang ngiti at hiningi ang kanilang mga heart badge. Galit silang lumaban, pero nang sabihin ng bida na tinamaan sila ng plant bomb ng elf girl, hindi sila makapaniwala at sinisi ang elf. Sinamantala ng wolf girl ang pagkakataon at mabilis na kinuha ang kanilang mga heart badge. Humanga ang bida sa bilis nito habang naglalaho ang kabilang team pabalik sa starting point. Pinuri rin ni Kukuro ang elf sa paggawa ng bomba. Dahil sa papuri, excited na tumakbo ang Wolf Girl patungo sa isa pang team, pero huli na nang matanto niyang nanakaw na pala ang sarili niyang heart badge ng team na tina-target niya. Napabuntong hininga ang bida dahil sa kapusukan nito. Pinagtawanan siya ng kalaban dahil hindi niya alam ang tungkol sa Steel Counter skill, isang rare item na nagbabaliktad sa tangkang pagnanakaw. Agad siyang na-teleport pabalik sa starting point. Alam ng bida na ang pagnanakaw ay isa sa pinakamalakas na skill sa laro, kaya mahalaga ang mga counter items. Dahil nakitang kasama ang Wolf Girl, sumugod ang mga kalaban sa pag-aakalang mahina ang grupo, pero kumilos ang bida na parang kidlat at ninakaw ang lahat ng kanilang badge sa isang iglap. Matapos buhayin ang kasama gamit ang mga nakuha na puso, binigyan niya ito ng seryosong pangaral. Nangako naman ang dalaga na mag-iingat na sa susunod. Nang lumubog ang araw, nagpahinga ang team. Bago matulog, pinagawa ng bida sa elf ang lahat ng items na binanggit niya. Kinaumagahan, nakakita sila ng bunten ng mga heart badge na nakulong sa theft vine, na itinanim ng elf kagabi, isang halaman na automatikong nagnanakaw sa sinumang lumapit. Biglang nakaramdam ng panganib ang bida at Jin Aisang ang mga babae, nagbabala tungkol sa mga kaaway na nagmamasid.